Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling, shoutout kay Jericho Tundake, shoutout kay Jasens Video, shoutout kay Randy Sabior. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, nang tumama ang Red Lotus sa araw ng Goddess Bow, naglabas ito ng malakas na pagsabog, agad-agad nag-deploy ng malakas na kalasag ang mga nasa loob ng palasyo. Sila Master Ken, Yui, matandang Loss at Lin. Ngunit kahit na nag-deploy ng matibay na kalasag sila Master Ken at Lin, ang impact ng pagsabog ay masyadong malakas, kaya sila ay tumilapon. At si Daryl, habang kinakain ng Red Lotus ang spiritual na lakas ng arrow, mabilis din itong nag-deploy ng kalasag para maprotektahan si Sophie. Mabilis niya itong nilapag sa may sulok ng posteng baton na naroon. Nang nawala na ang usok na bumabalot sa buong palasyo, nakita ni Lin na ang kanyang Goddess Bow ay natalo lamang ng isang apoy. Laking gulat nito sa nangyari. Ginamit ni Lin ang buong lakas niya sa pag-atake na iyon. Maya-maya napatingin siya sa sulok ng posteng bato na iyon kung saan nakita niya si Sophie na para bang ito ay hindi nasaktan, at laking gulat niya paano napunta agad si Sophie sa kanyang kinalalagyan. Maya-maya nagpas siya si Lin na puntahan si Sophie sa kanyang pwesto. Nung una akala nila Yui at Master Ken ay gusto peren patayin ni Lin si Sophie, ngunit laking gulat nilang lahat sa sinabi ni Lin. Hindi niya napapatayin si Sophie, nais niya lamang itanong ang iilang bagay sa kanya. Bumitaw sa pagharang ang dalawa, at nagpatuloy maglakad si Lin, nang makarating siya kay Sophie. Agad nitong inutusan na habarin niya na ang heavenly necklace. Agad-agad itong hinubad ni Sophie. At sinabi ni Lin kay Sophie, "Nais kong malaman mula sa'yo. Nakita mo ba kung sino ang may gawa ng ganon teknik?" Nang marinig ni Sophie ang tanong ni Lin, agad itong sumagot. Sinabi ni Sophie na hindi niya nakita ang muka ng nagligtas sa kanya. Dahil sa gustong malaman ni Lin kung sino ang gumawa nito, ang teknik na yon ay lubos na nagpahanga kay Lin. Sa lakas ng kanyang Goddess Bow ay may makakatalo pa pala ng ganon-ganon na lang. Sinabi nga ni Sophie na hindi niya ito nakita, ngunit maya-maya nagsalita ulit si Sophie. Sinabi niya sa lahat ang nagligtas sa kanya ay isang lalaki. Dahil sa amoy at buhok nito nalaman ni Sophie na ang gumawa ng lahat na pambihirang lakas na iyon ay isang lalaki. Nung una laking gulat nila Master Ken at matandang Loss. Dahil alam nila walang sino mang lalaki ang may ganong teknik sa kanilang nasasakupan. Maya-maya si Master Ken ay may sinabi kay matandang Loss. Ang apoy na iyon ay isang Red Lotus. Ang bagong kabanata. Tama ka nga matandang Loss. Ang apoy na iyon ay Red Lotus. Isa lang ang may teknik ng ganon. Isa lang ang kilala kong gumagamit ng Red Lotus sa pakikipaglaban. Ito ang, "Wag mong sabihin matandang Loss, parehas tayo ng iniisip." Mabilis na sabi ni Master Ken. Oo Master Ken, si Master Daryl ang sect master ng Elysium Gate at isa sa mga Diyos sa God's Domain. Ano? Nagulat si Lin at Yui, lalo na si Sophie. Ang tanyag sa pakikipaglaban na may talinong kakayahan at lakas na si Sect Master Daryl ang may gawa nito. Tanong ng tatlo ng sabay-sabay. Kung hindi ako nagkakamali, walang sino man ang gumagamit ng teknik na iyon kung hindi si Sect Master Daryl lamang. Sabi ni Master Ken, "Paanong nangyari na punta sa ating nasasakupan ang tanyag na si Sect Master Daryl sa ating lugar?" Tanong ni Master Ken. Si Lin ay nawala sa kanyang ulirat. Sa kanyang puso dati pa naririnig na ni Lin ang pangalan ni Daryl dahil ito ay nagtataglay ng sobrang lakas at katalinuhan sa pakikipaglaban. Labis na hinahangaan ni Lin si Daryl noon pa man. Ama, kung si Sect Master Daryl nga ang may gawa nito,
Napakaswerte natin dahil napadpad sa ating nasasakupan ang tao na iyon. Sabay tingin kay Sophie. Ikaw, nung nailigtas ka ba niya ikaw ay niyakap niya? Tanong ni Lin nang mabilis kay Sophie. Medyo namula ang muka ni Sophie. Oo, sa kanyang pagkakatanda. Siya ay kinarga ni Daryl upang maalis kung saan siya tatamaan ng arrow at ng Red Lotus. Kahit kanino man, wala pang nakakagawa na yakapin si Sophie. Nang maisip niya ito, siya ay lubos na nahiya at namula. Hindi agad nagsalita si Sophie. At ito ay hinulit ni Lin. Apo ni matandang Los, paano kanya nailigtas? Prinsesa Lin, sa aking pagkakatanda, niyakap niya ako, kaya ang kanyang amoy ay aking naamoy. Nang marinig ito ni Lin agad itong namula, na may pagkainggit sa kanyang puso. Si Daryl ay lubos niya talagang hinahangaan. Ngunit ngayon si Sophie ang unang nakayakap dito. Nang mapansin ng lahat ng pamumula ni Lin, agad pumasok sa kanilang isip na baka ito ay nagseselos. Lahat ay nakatingin kay Lin. Nang mapansin ni Lin ang tingin ng lahat, agad itong nahiya. Bakit niyo ako tinitignan ng ganyan? Kung ano man ang iniisip niyo, nagkakamali kayo. Nais ko lang malaman kung ano ang ginawa sa apo ni matandang Los para siya ay mailigtas. Kaya tigilan niyo ang pagtingin sa aking ng ganyan. Nahihiya si Lin bigla. Tumawa si Master Ken na para bang walang nangyari sa kanyang palasyo. Oo, masaya din si Master Ken dahil walang nasaktan sa pangyayari kanina. At kung totoong ang si Daryl iyon, lalo pang magiging masaya si Master Ken. Halika na kayo, ako ay nagutom sa lahat ng pangyayari. Matandang Los, maaari nyo kaming sabayan kumain. Alam ko nagutom din kayo. Lalo na ang iyong apo. Magtungo na tayo sa hapagkainan. Ama, mauna na kayo kumain. Nais ko muna maligo at magpahinga, medyo napagod ako. Oo, nakaramdam din talaga ng pagod si Lin dahil sa kanyang ginawa, sapagkat ginamit niya din ang kalahati ng kanyang enerhiya upang mailabas ang Goddess Bow na may tinataglay na sobrang lakas. Nang marinig ito ni Master Ken, hindi ito pumayag. Kung ganun, tayo tumungo sa likod ng palasyo, sa mismong tabing ilog tayo kumain. Sakto habang nagmuni-muni kaanak kami ay nakain. Nang marinig ito nila Yui at Sophie, labis silang natuwa. Magandang ideya yan, Master Ken. Matagal na natin hindi nagagawa kumain sa tabing ilog na nasa likod lamang ng palasyo. Nang marinig ito ni Lin, ito ay napakamot ng ulo at nais nitong tumanggi. Ngunit ang kamay niya ay hinawakan ni Master Ken at hinayla ito papunta sa ilog na sa likod ng palasyo nila. Ang ilog na ito ay pinuno ng pailaw kaya kahit gabi, maliwanag pa rin dito. Dahil dati, ginagawa ng tatlo na kumain sa tabing ilog paggabi. Sila Master Ken, Yui, at Lin. Habang hinihila ni Master Ken si Lin, ito ay nagsabi, halika kayo, sumunod kayo sa amin. Maya-maya, hinawakan din ni Sophie ang kamay ni matandang Los. Lola, tayo nang magtungo kila Master Ken. Nais niya tayo sumama sa kanila upang kumain. Tatanggi sana si matandang Los ngunit si Sophie ay nagsalita. Kahit ngayon lang Lola, pumayag na kayo, nagugutom na din kasi ako. Ngumiti si Sophie kay matandang Los nang napaka-cute. Nang makita ni matandang Los ang reaksyon ng kanyang apo, agad itong napangiti. Ikaw talagang bata ka. Hindi pa tayo tapos. Ikaw ay kausapin ko mamaya. Oo na Lola, bago mo ako pag-alitan kailangan muna natin kumain. Si Yui ay nasa tabi pere ng dalawa, hinahantay niya ang mga ito. Tama nga ang iyong apo, matandang Los. Kumain na muna tayo, sumabay na kayo sa amin. Nang marinig ito ni Sophie, agad siyang napatingin kay Yui. Ngumiti ito kay Yui at sinabi, Binibini, nais ko din pala magpasalamat sa iyo, na kahit hindi pa tayo magkakilala. Sinasabi mo kanina kay Prinsesa Lin na ako ay isang mabait. At narinig ko lang kanina, na ako ay iyong hinahanap upang samahan ako maglibot sa buong palasyo. Bakit mo ako nais samahan? Tanong ng mahina ni Sophie kay Yui. Ngumiti si Yui at sinabi, bago ko sagutin ang mga tanong mo, Miss Sophie, magtungo muna tayo kung saan sila Master Ken at Miss Lin ay patungo na sa tabing ilog. Tumawa si Sophie. Tama nga, may oras pa naman para tayo ay makapag-usap. Nakakahiya kila Master Ken kung tayo pa ay aantayan nila. Mabilis na hinayla ni Sophie ang kamay ng dalawa. At agad-agad itong naglakad patungo kila Master Ken. Habang naglalakad na ang lahat papunta sa likod ng palasyo, sapagkat nagpasya si Master Ken na kumain sa tabing ilog.
Maya-maya may isang elf na nagmamadali. Mabilis itong tumakbo papunta kila Master Ken. Master Ken, ang buong kasundaluhan ay nasa labas ng ating palasyo. Akala ng lahat ay nasa panganib kayo at ang buong lahing elf. Naramdaman kasi namin na may napakalakas na spiritual na nanggagaling sa loob ng palasyo. At dahil sa dalawang spiritual na iyon, naisip namin na tayo ay nasa panganib. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay napakamot ng ulo. Sabay sabi kay Lin, "Kita mo na ang iyong ginawa, aking anak." Ang buong lugar ng mga elf ay naramdaman ang iyong spiritual na lakas, at nakapagbigay taranta sa lahat. Kahit naman sino ay magugulat sa lakas ng spiritual na aming naramdaman kanina. Mahusay ang iyong spiritual na tinataglay na anak. Pero sana gamitin mo ito ng tama, at maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Nakangiting sabi ni Master Ken kay Lin. Nagpasya si Master Ken at inutusan ang elf na pumasok sa palasyo na bumalik sa kanilang mga kasamahan. Bumalik ka sa labas ng palasyo at sabihin mo na wala naman naging problema sa loob ng palasyo, at ang spiritual na lakas na kanilang naramdaman ay nagmula sa aking anak na babae. Nais ko lang itong makita, kaya inutos ko sa kanyang ilabas niya ang buon niyang kakayahan. Laking gulat ng sundalong elf nang marinig ang sinabi ni Master Ken. Tama ba ang aking narinig, Master Ken? Kay Prinsesa Lin ang spiritual na lakas na iyon, na aming naramdaman kanina lang. Nagulat at namangha ang sundalong ito. At ito ay yumoko at binati si Lin. Mahal na Prinsesa, labis akong natutuwa sa iyong tinataglay na lakas ngayon. Nararapat ka talaga maging anak ni Master Ken, ang master ng mga elf. Ngumiti si Lin at sinabi, "Iangat mo na ang iyong ulo. At maaari ka nang bumalik sa mga kasamahan mo upang ipaalam ang nangyari dito sa loob ng palasyo." Oo, Prinsesa Lin, masusunod. Mabilis na tumakbo ang sundalong elf pabalik sa labas ng palasyo. Samantala, si Daryl ay mabilis itong bumalik sa kanyang kubo. Nang nailigtas niya ang buhay ni Sophie, nagpasya itong lumabas agad ng palasyo upang hindi siya mapansin ng sinuman. Ang anak talaga ni Master Ken, ang pag-uugali niya ay masyadong mapusok. Nilagay niya sa alanganing sitwasyon ang buhay ng isang babae. Lalo na ang buong lugar ng mga elf. Nakita ko ang lahat ng elf ay nagtipon-tipon sa labas ng palasyo. Ang mga kasundaluhan at malalakas na ibang elf ay nag-aabang ng pwedeng mangyari. Sila ay nakadeploy ng isang defense form. Ang apo ng matandang mangkukulam. Nakita niya kaya ang aking muka. Nako, bakit ko ba kasi iyon ginawa? Kung hindi ko naman ginawa yon, ang apo ng matandang mangkukulam na iyon ay lubos na mapipinsala sa lakas ng spiritual na tatama sa kanya, at ito ay kanyang ikakamatay, kapag nangyari iyon. Malalagay din sa alanganing sitwasyon ang dalawang panig. Hindi naman basta-basta tatanggapin ng matandang mangkukulam ang mangyayari sa kanyang apo. Kanina lang nakita ko kung gaanong nagmakaawa ang magiting na matandang mangkukulam na iyon kay Miss Lin upang hindi niya ituloy ang pagpatay sa kanyang apo. Sigurado ang buong lahing mangkukulam na elf ay mag-aklas laban kila Master Ken. Ayon kay Miss Yui, ang mga mangkukulam na elf ay ang taga-supply ng mga gamot at elixir sa buong lahing elf. Kung may mangyari sa apo ng pinuno ng mga elf, ang lahat ay magkakagulo. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Alam ko ngayon palang nagtataka na ang lahat ng mga ito, lalo na si Master Ken. Ang mahiwagang Red Lotus ay sigurado alam nila ito. Wag naman sana. Baka dahil sa aking ginawa na pagligtas sa apo ng matandang mangkukulam ay malaman nila ang aking pagkakakilanlan. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Oo, habang hindi pa ni Daryl nalilinang ng husto ang kanyang tinataglay na lakas, ayaw pa nitong umalis sa lugar ng mga elf. Dahil sa lugar ng mga elf, ay alam niyang ligtas siyang rito para mapalakas palalo niya ang kanyang spiritual na lakas. Lalo na nang makita niya ang isang Eidolon sa lugar ng mga elf. Ninais ni Daryl na makuha ang Eidolon na iyon. Dahil ang Eidolon na ito ay lubos na makakatulong kay Daryl at makakadagdag lakas sa kanya ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!